Ito nga din yung nagtataka ako. 'Di ba, yung INC, hindi to namin personal mga minamahal, nagtatanong lamang ako na bakit sumusuporta ang INC or ang Iglesia ni Cristo sa mga kandidatong nai-involve sa pagiging kurap, sa mga patayan. Bakit ganon yung mga kandidatong pinipili nila? 'Di ba na yung mga taong to allegedly involved sa ganitong klaseng bagay. Itong taong to walang ibang ginawa kundi pahirapan yung mamamayang Pilipino. So bakit naman ganon? Isa na naman po mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na ito, napakaganda po ng pag-uusapan natin sapagkat ito po yung mga vloggers na bumibira sa Iglesia ni Cristo. Pero syempre, bago natin pag-usapan yan, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan at sana po, habang nanonood kayo sa video na ito, ay maaliw kayo. Mawala ang stress ninyo kahit na ganito pa ang mga issue na pinag-uusapan natin. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, bigyan ko na kayo ng clue. Ito yung mema. Yan. Kasi may nag-request sa atin na isang subscriber na dalawin din daw natin itong mema na ito. Actually, mema ito pero mema. Dapat ito bagay sa kanya yan. Ngayon, maraming salamat sa iyo, boss. Ito na, bago kayo ma-high blood. Ito yung mga sinasabi natin, mga pakialamera. Pero bago tayo mag-react, siyempre panoorin muna natin ang video para naman siyempre magkaroon tayo ng reaksyon kung ano ba talaga yung sinasabi nitong mema na ito. Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Sige, ready na ba kayo? Panoorin natin yung kanyang video. Naglabas po ng saloobin. Naglabas po ng statement ng pahayag ang iilang miyembro ng bagong Pilipinas Slate patungkol nga po dito sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo. So by the way mga minamahal, ito nga pala yung mga kandidato ng INC. Nandyan si Bongo, nandyan si Bato de la Rosa, nandyan din si Rodante Marcoleta, nandyan din mga minamahal si Bong Revilla, Amy Marcos, Camille Villar, Pia Cayetano, Bam Aquino. And nakakatawa, sa totoo lang, kasi common denominator ng mga ito is mga makasara. And I think mukhang yung boto sa impeachment ay malinaw na. Wala nang pakialam sa due process and rule of law. Yung boto ay mukhang no na, agad. So anyway, ito nga din yung nagtataka ako. 'Di ba yung INC, hindi to namin personal mga minamahal, nagtatanong lamang ako na bakit sumusuporta ang INC or ang Iglesia ni Cristo sa mga kandidatong nai-involve sa pagiging kurap, sa mga patayan. Bakit ganon yung mga kandidatong pinipili nila? 'Di ba na yung mga taong to allegedly involved sa ganitong klaseng bagay. Itong taong to walang ibang ginawa kundi pahirapan yung mamamayang Pilipino. So, bakit naman ganon? Well, anyway, it's their choice. So, yung tangi ko na lang masasabi is respetuhin natin yung choice ng INC. And by the way, yung kanilang mga senatoriable is mga winnable. Alam niyo yun, may mga chance ang manalo yung mga nandito, ang iilan, ang 2 or 3 dito sa mga inendorso. So, ngayon, nagbigay ng statement itong si Lacson, itong si Soto at itong si Tulfo patungkol nga po sa Iglesia ni Cristo na mga kandidatong inendorso. So, Lacson, Soto, Tulfo react to INC's decision not to back their Senate bids. So, sabi dito sa balita, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Senatorial Candidate Vicente Tito Soto III, Pantilo Ping Lacson, and ACT CIS Party List Representative Tulfo all took in strides the report that influential Christian denomination, Iglesia ni Cristo or INC, didn't endorse them for the May 12 polls. So, hindi na bago. So, not surprisingly.
na hindi sila i-endorso, abay dahil nga po nandun sila sa Bagong Pilipinas Alliance. And mapapansin naman din ninyo na yung INCs medyo kiling nga. Medyo kiling lang ha, di umano. Dito sa mga Duterte. So, speaking in the press conference at the Wak Wak Go, Kamusta yung panonood ninyo sa video nito? Di ba? Unang-una, sa pananalita pa lang nito, mukhang may diferensya na. Hindi raw siya namimersonal. Kung ganyan na rin ang labanan, edi walang personalan. Okay? Ito naman yung sa akin. Bakit ba kasi nakikialam kayo? Napaka-judgmental ninyo. Kung ano man yung pinagpasyahan ng aming tagapamahalang pangkalahatan, amin na lang yun. Bakit ba sausaw kayo ng sausaw? Bakit ba puro kayo pakialamera? Ito yung mga nagagawa ng mga tao dito sa social media na nakikialam sa buhay ng may buhay. Anong tawag dyan, boss? Pakialamera. Parang si spokesperson lang Ayusin mo yung pananalita mo. Baka mamaya pupunta ka na naman sa DILG. Kagaya ng ginawa mo doon kay Super DM. Bagay na bagay sa yung pangalan mong Mima. May masabi lang. Napansin ko sa pananalita nito mukhang sa pananalita, nabubulol ako sa iyo. Sa pananalita mo pa lang, may diferensya na. Proud ka pa. Sa bagay, hindi natin yan. Sigurado ito, nung bata ito, tampulan ng bully ito. Tingin mo naman mukha. Di ba nga nagsasalita? Kabuli-buli na. Ngayon, hindi personal yan Hindi personal. Kung hindi ka namin personal, bakit ka nakikialam kung ano yung ibubuto ng Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo. Cristo. Yan ang tamang pronunciation. Nabubulol talaga ako sa iyo Iglesia ni Cristo. Yan ang tamang nabubulol talaga ako Ito yung mga grupo ng mga vloggers, ng mga pakialamero. Boss, baka mahanginan ka. Ay, wag naman sana. Bagay na bagay talaga sa yung pangalan mo Sabi niya rito medyo kiling ang mga Iglesia ni Cristo kay Duterte. Ano naman pakialam mo? At ito pa yung mga kini-question niya. Bakit daw nagtataka raw sa Iglesia ni Cristo? Bakit daw kumakampi sa mga allegedly? Naman, gumagamit ka pa ng allegedly. Siya ka rin bobo. May mga kaso raw sa pagpatay. In short, hindi magaganda mga gawain. Bakit daw? Yan ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Pakialamera! Nabubulol talaga ako sa iyo. Pakialamera mo, pag-untugin ko kayo Bakit ba kasi? Para lang may content ka? Ito, may content din ako. Maraming salamat sa iyo. Nagka-content ako. Galit na galit sila kasi daw yung Iglesia ni Cristo kumakampi sa mga Duterte. Ikaw, kamusta ka? Di ba halatang-halata naman kumakampi ka kay BBM? May pakialam ba kami sa iyo? Wala. Kahit kumapit ka pa dun. Kahit doon ka na matulog sa Malacanang, kung gusto mo. Ang tanong, papapasukin ka ba? Sa DILG, papapasukin ka. Yan ang hirap sa atin Yan ang hirap sa atin. Masyado kayong pakialamera. Masyado kayong nagmamarunong. Akala nyo kayo lang yung magaling. Kayo lang yung marunong. Ang tatapang ninyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kunyari ka pa. Hindi ka nami-personal. Higyan pala sa pananalita mo. Personal na yan Gusto mo personalan? Baka mamaya iyak ka. Ito yung mga style dito Sila yung gustong bumira. Ayusin mo, boss. Ayusin mo. Sila lang yung gustong bumira. Yan, boss. Ganyan. Pero, pag sila na yung binira mo, pupuntahin doon sa DILG, kay Tory. Yan ang mga style nitong mga ugok na ito. Ang yayabang. Nako. Wag ako. Sana po, nag-enjoy kayo dito sa inihain ko sa inyo at boss, ayusin mo. Maraming salamat doon sa subscriber natin na nag-request. Eto na po. Ginawa na natin. At shoutout po sa lahat ng mga boss, ayusin mo. Subscribers! Boss, ayusin mo. Subscribers! Ni Boss Rick Vlogs TV. Dito na kayo manood. Tapos, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, boss, ayusin mo. Sabi ko sa'yo Panatang kita Boss, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakipindot yung kulay red dyan. Para naman dumami tayo dito. Mas masaya. Mas marami, mas masaya. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayo na. Pwera na, boss naman. Pwera na lang sa mga taong hindi nag-iingat. Olats!